kabuhay, eto na po lahat ng mga binili namin sa Costco. Maraming salamat po pala sa lahat ng sumali sa ating pag-game. Ang naging total nga nito ay nasa 548.32 Canadian dollar. Sineparate ko yung resibo para sa mga supplies namin sa negosyo. So, itong mga nakikita nyo, 548 po talaga iyan lahat. Wala pa nga dyan yung mga isda at mga gulay na dapat naming bilhin. Sa ibang supermarket talaga kami bumibili ng isda at mga gulay. Pero itong mga prutas, madalas din kaming bumibili dyan sa Costco. Minsan-minsan naman doon sa Freestone, yung naiba-vlog ko dati na murang bilihan ng gulay at prutas. Gusto ko nga ulit pumunta doon at para naman makita ng ating mga bagong follower. Yan po lahat yung mga pinamili naming prutas at tatagal lang yan siguro sa amin ng isang linggo. Parang New Year, diba? Ang daming prutas. Yun na, the moment of truth. Nothing but the truth. Ang tamis nito guys, tingnan nyo naman. Natikman mo na! Hindi lahat ng mapula matamis! Akala mo Guys, promise. Kita ko pa lang eh. Carlos! What's this? Ngab ko sa kanya. Ngab-ngab mo. Ngab-ngab mo. Naku, ilang araw lang yan, maubos yan kay Carlos. Isa sa mga favorite ngayon ni Carlos guys, pakwan. Pakwan, guys. Ang tak niya. Pareho kami ni Ngaloy. Favorite namin to. Ano to ah? Tikman natin. Oh, yung tamis! Ano? Matamis? Ha? Hindi na. Pwede. Matamis. Ang tamis. Nakachamba na naman kami sa pagbili ng matamis na pakwan. Inumpisahan ko na nga din yung pagpoportion itong mga nabili naming mga karne. Inuna ko muna itong mga manok at ipoportion ko siya by 3 serving. Hindi ko pa nga alam kung anong luto yung gagawin ko dito. Pero sigurado na ako yung isa dyan tinola at adobo dahil ngayon ang gusto ng dalawang bata. Sunod naman itong baboy. Diba nga sabi ko sa inyo na hindi na kami magbababoy pero hindi ko alam, bigla akong nag-crave sa sinigang na baboy at yung adobo na tuyo ay 2.8 kilos. 6.99 per kilo. 6.99 per kilo? So magkano yan sa Pinas? 6.99. $7. Ha? $7, oo. Kung ang $5 ay $287 ang per kilo ng baboy dito sa Canada. What do you think guys? Pwede na ba? Or ilang magkano ba dyan sa Pinas? Parang mas mahal na dun ah. Mas mahal na ngayon, no? Mura dito yung mga karne guys. Hindi Ang ganun, karami yung taba niya. Ganito lang ang gusto ko. So, alam mo na, Daddy. Ang bibigyan natin sa Costco ay whole pork shoulder. Oo, masarap yun. Shoulder, Okay. knees, and toes. Tandaan mo yan. Tandaan mo. Huwag mo na ipoprosen yung isisigang ko buhay. Sa baba lang siya. Ziplock ko lang yun. Buksan mo na ako ng isang ziplock na bago din. Asa? Kapag sinigang si Daddy na yung pinagluluto ko, expert siya dyan dahil yun lang yung gusto niyang lutuin. Charing. Ganito kami bumili ng karne, siguro tatagal ito ng 2 hanggang magtatatlong linggo. Medyo matagal dahil nga mas gusto namin ang maggulay. Hindi pa nga din kami namimili ng gulay dahil nga magkakamping kami kasi mabilis mabulok ang gulay. Kaya sabi ko kapag dumating na kami galing camping tsaka na lang kami mamili. Speaking of camping, first time naming magkakamping kaya super excited ako. Sana within this week maipost ko nga yung camping vlog namin at sana supportahan nyo yun dahil ang dami kong realization talaga nun sa buhay. Pagkatapos kong maportion yung mga baboy, sunod ko naman itong baka. Yung unang-unang gagawin ko dito sa baka, syempre yung pinaka-paborito ni Daddy na niluluto ko, yung beef steak. Yung marami daw sibuyas, o di sana sinabi mo na lang onion steak. Speaking nga ng steak, eto naghiwa na ako ng pang steak namin. Hindi ko alam kung pwede ba itong part ng bakang to na pwedeng pang steak. 3 lang yung ginawa ko, susubukan ko muna kung pwede nga ba. Napapanindigan ko naman yung pagpoportion nitong mga karne simula nung bumalik kami galing bakasyon sa Pilipinas. Mas nakakatulong ito at less time at less hassle kapag i-defrost mo na nga yung mga karne. Pero this time nga, hindi ko muna siya lalagyan ng label kung ano yung luto na gusto ko dito. Kasi hindi pa kami
kami nakakabili ng gulay kaya pinag-iisipan ko muna at magsa-search nga muna ako ng ibang ulam. Etong mga hiniwa-hiwa kong baka pala, nilagay ko siya sa ziplock. Para alam kong baka ito dahil yung pork nilagay ko sa container. Kasi once frozen na ito, malilito na ako kung ano nga ba yung baka at pork. Hindi ko pa naman nilagyan ng label dahil nga iniisip ko pa nga kung ano iluluto ko dito. Ay yung isa pala, gusto kong magluto ng pigar-pigar. Kaya nung minsan bumili kami ng cauliflower, yung kalahati malapit ng mabulok para yun sa pigar-pigar sana. Pero hanggang ngayon hindi ko pa nga naluluto yung kanyang request. So guys, ito for sure steak na to. Baka meron kayong mga ibang masuggest kung ano yung pwede namin iluto dito. Meron na tong isa, beef steak. Tapos tong isa is of course caldereta. Hindi ko alam tong isa kung anong gagawin ko. Hindi ko muna sila nilagyan ng label dahil nag-iisip pa ako kung ano iluluto ko sa kanila. Dito ko nilagay yung steak or yung beef sa may ziplock para hindi ako magkamali. Para alam kong beef ito, tapos ito naman ay pork. Dahil itong isa ay chicken. May share ko nga sa inyo itong bago kong ginagamit na sunscreen from You Glow Babe. Sinubukan ko nga na maglagay ng madami at tignan ko kung magmumukha nga akong ispasol. Well, in fairness naman po mga mima na i-blend niya naman ng maayos kahit nga ang dami kong nilagay. Perfect nga ito dahil nga magsa-summer na dito, meron itong SPF 50+++. Bukod nga sa protection sa araw, ang isa din sa gusto ko dito, it brightens the skin. Kaya looking forward na maalis niya nga yung mga pimple marks ko. Nag-stock na nga din ako ng madami dahil alam kong magugustuhan nyo din ito. Sa mga taga-Canada na gustong umorder nitong ating sunscreen, available na po yan dito sa aming page. For only $17, meron ka ng twin pack. Opo, 2 piraso na po yan. Aman matlabat, salamat po sa panunood. Please like and follow our page. Until our next vlog. Bye-bye.